delikado ho, Mrs. ang pagsagawa ng ritual. Maaaring masaktan si Dina. Ayoko naman hong gawin yan nang hindi tayo nakakasiguro sa kalagayan niya. Mother, kumilos na kayo! Ano ba? Kailangan kakilos ka bang patay na yung anak ko! Sandali lang, Mrs. Bulok ka, oy! Nasaan? Tama na! Tama na! Name Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pax uic domoe, et omnibus habitantibus en ea. Benedicat vos omnipotens Deus, et custodiat vos ab omni mal. Sancte Michael, ora pro nobis. Iel nos Domine ab omnibus malis. Jesu Christe, Filii Dei vivi, miserere nobis. Sanare nos, Domine. Sana, Domine, animam mea, et ne prodigias me afface tua. Father! Dina? Father! Ano pong ginawa niyo? Ano nangyari? Father! Sandali lang, Mrs. Dina! Ano po nangyari? Ano? Hindi na siya humihinga. Dina! 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 Gumising ka, anak! 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 Dina! Anak! Gumising ka! Gumising ka! Narinig ko pa si nanay. Anak! Anak! Huwag mo akong iwan! Anak! Gumising ka, anak! Mrs. Kailangan na natin sandali sa ospital. Baka may magagawa pa ang mga doktor. Bulag ka ba, Father? Nakita mo, hindi na gumagalaw si Dina. Hindi na siya humihinga. Ano bang saysay dadali siya sa ospital? Wala na siya. Uli na yung lahat. Patay na siya. Dito na. Ano bang ginawa mo? Ano ginawa mo? Sabi ko sa'yo, pagalingin mo siya. Sabi ko, palayasin mo yung masasamang espiritu. Bakit ka baliktaran yung nangyari? Sandali lang ho. Inassess ko pa nga lang ang lagay ng anak ninyo. Wala pa nga eh. Sabihin mo, palma ka! Hindi mo alam yung ginagawa mo. Pinapracticean mo yung anak ko. Pinapracticean mo siya. Ikaw yung pumatay sa kanya. Maghunos dili kayo. Nakikiramay ako na namatay si Dina pero... Nakikiramay? Lumayas ka! Lumayas ka! Hindi ko kailangan makikiramay mo! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Ikaw yung pumatay sa anak ko! Ikaw yung pumatay sa anak ko! Bakit po ba kami pinaparusahan? Simula nung iniwan kami ng tatay niya, puro na lang kamalasan yung nangyari sa amin ng anak ko. Ma'am Lydia, ano po bang nangyari? Bakit po biglaan? May sumanib na naman po kay Dina kahapon. Inaapoy po siya ng lagnat. Tapos kung ano-anong masamang salita po yung mga sinasabi niya. Kaya tumawag po ako ng pare para magsagawa ng eksorsismo. Ma'am Lydia, kung alam niyo po na nilalagnat pala si Dina, bakit hindi niyo po dinala sa ospital para matingnan po ng doktor? Attorney, wala naman po magagawa yung mga doktor eh. Masamang espiritu po yung sumanib sa anak ko. Ang kailangan po niya isang pari po na magpapalaya sa sumasabi sa kanya. Akala ko po isang magaling na pari po na magpapalaya sa sumasabi sa anak ko. At akala ko kayang gampanan ni Father Anjo po yun. Pero nagkamali po ako. Kasi pagkampari po pala yun nakuha ko. Ma'am Lydia, alam ko po kung gaano kasakit yung nararamdaman niyo. At naiintindihan ko rin po na gusto niyong may managot sa nangyari kay Dina. Pero bago po natin sampahan ng kaso si Father Anjo, may mga ilang katanungan lamang po ko sa inyo. Ano po yun, attorney? Based po sa research ko, may strict
procedures po na kailangan sundin ng mga pari bago magsagawa ng exorcism. Hindi po basta-basta sinasagawa yung ritual na yun, lalo na kung hindi po masa sa initial assessment ang subject. Kaya gusto ko lang pong itanong kung nag-conduct po ba ng assessment si Father Anjo? Inalam niya po ba muna yung medical records ni Dina? Opo, attorney. Pinakita ko po kay Father Anjo yung reseta na binigay po sa amin ng doktor ni Dina nung nagpa-check up po kami sa Metro General Hospital. Tapos bigla na lang pong kinambulsyon si Dina, kaya sinimulan na po siyang dasalan. Nagsisisi po ako na lumapit ako kay Father Anjo. Kung noong umpisa pa lang sinabi po niya na hindi po siya biyasa sa eksorsismo at wala po siyang sapat na karanasan, hindi po ako nagtiwala sa kanya. Pero pinaniwala po niya ako na alam po niya yung ginagawa niya. At dahil po sa maling pagtitiwala yun po, ay po anak ko na naging kapalit. Gusto ko pong mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ni Dina. Attorney, wala na po ako ibang malalapitan. Tanungan niyo po ako. Kayo na lang po yung makakatulong para matahimik po yung kaluluwa ng anak ko. Kung mag-alala, malulusutan natin ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay nandito tayo para talakayin ang reklamo na isinampa ni Mrs. Lydia Soriano laban kay Father Anjo Ladera. Layunin ng preliminary investigation na to na i-determine kung may sapat na ebidensya o probable cause upang matuloy ang kaso na isinampa ni Mrs. Soriano sa korte. Mrs., meron po ba kayong karagdagang detalye kung bakit dapat kasuhan si Father Anjo Ladera ng negligence o violation of Article 2176 ng Civil Code? Sir, namatay po yung anak kong si Dina dahil sa kapabayaan ng paring yan. Lumapit po kami sa kanya dahil akala po namin makakatulong po siya sa amin. Sinabi ko po sa kanya na sinapian po na masamang espiritu yung anak ko. Imbis na pagalingin po niya, namatay po yung anak ko dahil sa kapabayaan niya. Paano niyo nasabing sinapian ang anak ninyo? Yung mga kinikilos po niya, yung mga sinasabi po niya. Yung punong kahoy daw po, lason, sakit. Pinaparusahan daw po kami. Father Anjo, narinig ninyo ang pahayag ni Mrs. Soriano. Pwede bang ilahad ninyo ang inyong panig tungkol sa insidente? Wala po akong kinalaman sa pagkamatay ng anak ni Aling Lydia. Hindi ko po tinangka na gawin ng exorcism nung gabing iyon. Nung pumunta ko doon, ang intention ko lamang ay mag-conduct ng initial assessment para ma-determine kung sinasapian na nga ang bata o baka nagsasuffer sa physical o psychological na karamdaman. Pero nung biglang magkumbulsyon ang bata, pinilit ako ni Aling Lydia na ituloy ang exorcism. In-advise ko siya na dalhin sa ospital ang bata, pero tumanggi ho si Aling Lydia at nakiusap sa akin na tulungan siya. Kaya ginawa ko lang ang makakaya ko, which is mag-offer ng deliverance prayer. Fiscal, ang deliverance prayer po ng aking kliyente ay hindi po act of exorcism. Kaya hindi po ito isang kaso ng kapabayaan o maling desisyon ni Father Anjo. In fact, he often tried to convince Mrs. Soriano to seek medical help. Kaya hindi po tamang sabihin na siya ang responsable sa pagkamatay ng bata. Ano pinapalabas niyo? Na ako may kasalanan?
Na ako yung dahilan kaya namatay yung anak ko! Aling Lydia, huminahon ho kayo. Hindi ho makakatulong sa kaso natin kung paiiralin niyo yung emosyon at galit niyo. Attorney, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po matanggap yung paghuhugas kamay nila eh. Ako yung namatayan ng anak dito, ako yung biktima dito, ako yung agrabyado. Bakit parang ako yung nasisisi? Bakit di mo kasi aminin na may kasalanan ka? Gusto mo ba lumuhod pa ako sa'yo magmakaawa para nang aminin mo na may kasalanan ka? Pagsabihan ninyo ang inyong mga kliyente na kumalma. Hindi ko ito tolerate ang proceedings na ito ng may disorder. Ma'am Lydia, nakikiusap ho ako sa inyo. Kontrolin niyo ho yung emosyon niyo. Wala ho tayong ma-achieve kung ipagpapatuloy niyo yung pakikipagtalo niyo sa kanila. Attorney, pasensya na po kayo pero hindi ko po mapalagpas na ako pa yung pinapalabas sila na may kasalanan dito! Hindi ko ho kayo sinisisi, Aling Lydia. Wala naman ho may gustong mamatay si Dina. Pero gusto ko lang linisin ang pangalan ko sa maling ibinibintang ninyo. Wala ho akong intensyon makasakit. At magandang loob pa nga ako na tulungan kayo. Kahit malinis yung intention mo, malaki pa din yung pagkukulang mo kasi hindi mo sinabi na konti lang yung karanasan mo sa exorcism. Kaya deliverance prayer lang ginagawa mo. Hindi nyo ho naiintindihan, Aling Lydia. Labas ho dito kung baguhan pa lang ako o matagal nang nag-handle ng exorcism. Sinunod ko lang ang protocol ng simbahan at hindi ko yun ho maaaring labagin. Pero Aling Lydia, alam ng Diyos na gustong-gusto kong iligtas ang anak niyo. Huwag mo isali yung Diyos sa usapan dito! Ha? Dahil puro kamalasan at kasamaan lang yung meron dito! Dahil kung talagang meron Diyos, yung Diyos mo, bakit niya gagawin yung kay Dina, ha? Bakit niya kami pagdudusahin? Bakit kami aabandonahin ng tatay niya? Kung talagang may Diyos, sabihin mo sa kanya, buhay niya yung anak ko, buhay niya yung anak ko, ibalik niya sa akin, si Dina, ibalik niya! Ma'am Lydia, makinig naman ho kayo. Maupo na ho kayo, kontrolin niyo yung sarili niyo. Huwag niyo nang hintayin na magalit pa yung piskal. Pero, attorney, Paano ko ho kayo tutulungan kung ayaw niyo kong sundin? Kakampi niyo ho ako dito at kapakanan niyo lang yung iniisip ko. Kaya please ho, huminahon na kayo. Tapos na ba kayo magbangayan? Mrs. Soriano, nakikiramay ako dahil nawalan kayo ng anak. But you cannot demand justice sa pamamagitan ng pagwawala at pagtataas ng boses. Kung gusto nyo ng hustisya, you need to calm down and follow proper legal procedures. Otherwise, we will accomplish nothing here but chaos. Pasensya na po, Piskal. Nadala lang po ng emosyon yung kliyente ko. Pero hindi na po mauulit. Please remind your client that whatever she says here today will be used when I make a final decision. Let's continue with this hearing ng may respeto sa isa't isa. Let's give each other side a chance to properly explain their side and present their case. Nang walang sumisigaw at nang aaway. Yes, Piskal. Attorney, hindi ko po inaasahan yung pagdating niyo ngayon. Gusto niyo po ng merienda? Hindi na po. Busog pa po ako. Nandito po ako para makiramay. Hanggang ngayon po, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Dina. Naririnig ko pa rin yung boses niya. Tinatawag po niya ako. Madalas, napapatingin ako sa pinto.
maasa ako na tatakbo siya papalapit sa akin at yayakapin ako. Napakatatag po kayo, Ma'am Lydia. Sigurado po ko na binabantayan kayo ni Dina mula sa langit. At gugustuhin niya na magpakatatag kayo alang-alang sa magiging kapatid niya. Salamat, attorney, ha. Paano lalabas mo na ako, ha? Kasi kasuhin ko lang yung ibang nakikiramay. Sige po, huwag niyo po akong intindihin. Kakaawa po yung nangyari kay Dina, ano po. Pakataninong bata po niya, sana napakabait. Eh, yung punong kahoy talaga doon sa eskwelahan eh. Ayan, nagkasakit, nalason. Awang-awa nga po ako sa kanya eh. Nung pinatawag po ako ni Lydia para ipahilot at ipatawas ang bata. Saka wala na po kasi silang pambayad eh. Para dun sa mga kailang test para may hinihingi sa ospital. Test? Opo. Ano pong test? Ang sabi po ni Ma'am Lydia sa akin, food poisoning ang findings sa kanya sa Metro General Hospital. Yun po yung una nilang pinuntahan. Pero pina-check up ulit ni Lydia si Dina dun sa San Alfonso Hospital. Bakit hindi po sa akin sinabi yun ni Ma'am Lydia? At saka wala rin po siyang nabanggit na pinatingin niya sa ibang ospital si Dina at na may mga pinapagawang test ang doktor. Para saan daw ho yung mga test na yun? Eh, hindi ko po alam, attorney, nakalimutan ko na. Pero nasaniban naman po talaga yung bata, di ba? Pasensya na, attorney, naalala ko, meron nga pala akong nakasalang sa bahay. Maiwanan ko muna po kayo, ha? Pasensya na po. Sandali lang ho, sagutin niyo ho muna yung mga tanong ko. Attorney, pasensya na ho kayo. Naiinip na po ba kayo? Ito ho, inom po muna kayo. Hindi ho. Okay lang ho. Attorney, may problema ho ba? Nakausap po si Aling Dolores. Bakit hindi niyo ho sinabi sa akin na bukod sa Metro General Hospital, ipinatingnan niyo din pala si Dina sa ibang ospital? Importante pa ba yun, attorney? Ang mahalaga, alam ng korte na namatay si Dina dahil sa kagagawa ni Father Anjo, di ba? Bakit hindi niyo ho binanggit man lang sa akin? May tinatago ho ba kayo? May dapat ho ba akong malaman? Attorney, pasensya na po kayo ha. Nawala lang po sa isip ko, hindi ko na nabanggit sa inyo kasi halos pareho lang po yung findings ng pangalawang ospital. Wala din po nakitang diferensya kay Dina kundi yung nakain niyang panis na pagkain. Lalabas po muna ako kasi kasuhin ko lang po yung mga bisita. Ito po oh. Hindi na po. Ano kaya yung tinatago mo, Ma'am Lydia? Kung ano man yung sikreto mo.